Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karabyo natin magkasabwat. Ako, Marcos pumirma na. Legacy project ni BBM na bisto na. Yan mga kababayan patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, bago po natin simulan to, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At pa-like na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kaubayan, simulan po natin ang balita dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Aba, ipinagmalaki po ni President Bongbong Marcos Jr. Ang isang tulay sa Davao mga kaubayan. Nasabi nga po dito, ito ay isa sa 4. Yan ha. Take note ha mga kaubayan. Ito ay isa sa 4 na malalaking proyekto. Ang mga tinatawag naming legacy projects. Natatapusin namin sa Davao at sa mga karatig lugar nito. Ayan o mga kaubayan ha. Sabi po dito ay bagamat pinunduhan ng China noong panahon ni dating Pangulong Duterte, credit grabber pala kayo Ha? Itinuturing ni President Bongbong Marcos Jr. Bilang bahagi ng proyektong matatapos sa ilalim ng kanyang administrasyon, ang Davao River or Bukana Bridge na kabilang sa Davao City Coastal Road Project. Ayan na mga kaubayan, no? Siguro kung maganda po itong tulay na ito. Ha? Kasi inangkin po nila no? Biruin mo, pinunduhan po ng China sa panahon po ni former President Duterte. Sabagay, sa inyo naman matatapos pero huwag nyo naman pong sabihin iyan ang legacy project ninyo. Diba? Kasi para sa atin, mga kaubayan, no? Ito personally, no? Masasabi ko lang na isang legacy project, no, ay hindi ko po alam kung ano po ang criteria para maging sa inyo yan. Pero para sa akin po, no, kung ikaw po ang nagsimula at ikaw ang tumapos ng isang proyekto, ikaw mismo yung nag-develop ng idea, di ba? Tapos ginawa mo, tinapos mo. Yun po ang masasabi nating legacy project. Pero ito, matatawag ba itong legacy project ni President Bongbong Marcos Jr.? Totoo lang, parang nag-antay nga lang siya na matapos yan tapos sasabihin niya legacy project niya. Napakaan naman ng mga Pilipino kung maniniwala sa iyo, President Bongbong Marcos Jr., no? Eto, basahin lang po natin yung balita, no? Ang Bukana Bridge project ay pinunduhan bilang China Aid Grant. Ibig sabihin ay libreng tulong mula sa People's Republic of China sa ilalim ng Official Development Assistance program at napagkasunduan noong panahon ng Administrasyong Duterte. Mahirap po ngayon yung napagkasunduan hindi nga sila magkasundo, di ba? Totoo. Siguro ko ngayon wala kang makikitang infrastructure project na pinunduhan ng libre ng China. Kasi nga hindi nga sila nagkakasundo, paano pa pupunduhan, di ba? Umabot sa humigit kumulang 3.1 billion ang kabuuang halaga ng proyekto. Ngunit ayon kay Pangulong Marcos Jr., kabilang ang Bukana Bridge sa 4 na pinakamalaking or 4 na malalaking legacy project na tatapusin ng kanyang administrasyon sa Davao at mga karatig lugar. Ayan 4 na legacy project pinagmalaki pa. Diba? Apat lang po ang legacy project niya, mga kaubayan. Pinagmalaki pa. At saka itong bridge na ito, hindi pa sa kanya. Ang hilig nyo kasi sa nakaw Ang hilig nyo kasi sa nakaw, pati project ninanakaw na ba ngayon? I mean, inaangkin, di ba? O, yan na.
Kasi once you're doing it, ang tawag dito, pag ginagawa mo yan araw-araw or naging habit mo na, di ba? Oh, pag naging habit mo na yan, mahirap mo nang tanggalin yan eh. Kahit saan ka mapunta, pag naging habit mo na yung pagnanakaw, kahit ano na lang, pwede mo nang nakawin, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. Kayo po ba ay naniniwala? Dito po sa sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. na ito pong Bukana Bridge sa Davao City ay kanila pong legacy project. Aba, kayo pong mga taga Davao na lang po ang magsalita, no? No? Wag na po kaming taga ibang lugar. Kayo mismo dyan sa Davao, kung ano masasabi mo, kung talaga bang siya ang nagsimula at tatapos dyan? Yan? Kanya ba talaga idea yan para sabihin niyang, this is my legacy project? Di ba? Kayo na lang pong sumagot kasi kayo naman po ang nandyan. Pero I think, parehas po tayo nagsasabihin, no? Na, ano yan, budol na naman. Anyway, sa ibang balita naman po, mga kaubayan, eto naman po si Mayor Benjamin Magalong. No, sabi niya po dito, wala kaming pondo para gamitin sa aming mga operasyon. In fact, nag-front load pa ako ng cash para i-cover yung expenses. Aba, mga kaubayan, ang pinag-uusapan po natin dito ay ang ICI. Walang panggastos, walang pangsweldo. Aminado si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na hirap ang Independent Commission for Infrastructure sa operasyon nito dahil wala itong sapat na pondo. Aba, teka lang mga kaubayan. Nabalitaan po namin, no? Sa mainstream media, inilabas mga 2 weeks ago, or 2 weeks ago yata no? Correct me if I'm wrong. Naglabas po at pinirmahan na po ni President Bongbong Marcos Jr. yung 41 million na inyo pong budget until the end of the year. Diba? Tapos ngayon kayo pala ang nagagastos. Saan napunta yun? Kinurakot na rin ba? Dinakaw na rin ba? Ay, grabe naman po. Aabot daw sa 30,000 ang inabono niya ni Magalong, mga kaubayan, at yung iba pa niyang kasamahan ay naglabas din ng cash. Uy, ano na ito mga kaubayan Saan napunta yung 41 million? Napunta ba sa mabuting bulsa, mabuting kamay? Well, anyway, I just want to share this one mga kaubayan kasi di ba nabalitaan yan natin na may 41 million na budget po ang ICI. So, saan naman yan napunta kung kayo pala ang gumagastos niyan? Di ba? Dapat talaga buwagin na lang ito. Wala rin namang kwenta. Di ba? Walang kwentang ICI. Si Sandro Marcos, in-interview inimbestigahan kahapon pero hindi naman ni livestream. Executive session po ang ginawa nila. Lahat na lang ng resource person nila, ganyan po ang gagawin. Ay, nako po mga kaubayan. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga kaubayan at ito. Pasadahan po natin ang video ito na kung saan, yan sabi po dito sa video ng Banat Kabayan TV, OMG, kasabwat pala. Grabe Kopman kumanta. Nabulabog ICC, bayad BBM, bistado, pirmado na. Aba, eto pakinggan po natin ito mga kaubayan. With his former Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Attorney Panelo, good to see you again. Welcome to the show. Thank you so much for your time. Were you surprised with the decision of the Appeals Chamber of the ICC? No, I'm saying this foregone conclusion. In the first place, they forced themselves into this country without jurisdiction. So alam mo na kung ano mangyayari. Plus with the cooperation of this government, talagang tuloy-tuloy.
But did you look into the points raised by the defense and of course also the prosecution regarding the interim release? Maybe it's good that let's look into them one by one. So accordingly, yung sabi po ng prosecution, wag ibigay yung interim release. One, because his detention remained necessary. Kailangan siyang manatili doon. Number two, that the conditions proposed for release not sufficient to mitigate risks. Into yung second point nung prosecutor. And the third was also rejected that he should be released on humanitarian grounds. So those were their points. Number one, why is it necessary according to them? Why is it necessary? Ano ba sabi nila? Bakit necessary? May reason ba sila not necessary? The influence that he has still, and in fact that was also said and announced earlier by the appeals chamber. Maraming gusto nang sinasabi na I heard it, I read parts of it and I read it and I heard parts of it because we were also going on air. Ang sabi po nila, Attorney Salis, that often they said that him being a former president, still having authority and having won as mayor, yun narinig ko yun maybe twice or three times, parang nakasama pa sa kanya. He was former president. And at the time that he was president, all these accusations had surfaced then. And the witnesses were there. And he didn't lift a finger at all against all of them. So where's the risk? Oh, that's a good point, ha? Hindi tama naman eh. Sa lahat na nag-post, lahat ng fake news, wala naman ho eh. He was the president, wala naman po siyang pinakulong, pinapatay. Hindi nga katulad ngayon eh. Lahat ng oposisyon, tinatakot, kinakasuhan, yung magsasalita pa yung sekretary na kesyo, sedisyon yan. Narinig yung si PRRD ng ganun? Oo, matapang si PRRD, pero ang kanyang tinatakot lang, mga kriminal. Mga oposisyon, wala. Itong gobyerno natin ngayon, walang tinakot na kriminal. Sinabi pa nga, ang mga nagdadrugs siya mga yan kasi kailangan sa trabaho. Ano tinakot nila ngayon? Yung mga nagpaparesign kay Marcos, yun ang tinakot nila. Baligtad eh. Kaya napaka-demonyo ng gobyernong to. Yung mga risks that possibly would have come out would be interference, etc. No? So let's look at... How can he interfere? Diba? Unang-una, sabi nila, baka may network kasi of influence. What do you say to that? That network of influence. Malabo nga yun. Kasi kung nung actual president siya, hindi niya ginamit yung influence at yung power. Bakit ngayon wala siya? Gagamitin niya. Walang logic. Tapos yung sinasabi nila yung baka mag-escape, may risk. The man is 80 years old. He cannot even maintain balance. We know that he has plenty of sakit. Paano tatakas? I'm sure kung siyang masusunod, pag na-release siya, gusto niya na lang sa ospital diretso. Yun lang gusto niya. If we were to, I mean, you're obviously very vocal no, about this justification on the former president, but that's not what obviously the appeals chamber saw. Hindi ho ba? Kaya nireject yung kanyang interim release eh. They will always be seeing the negative side on this issue precisely because at the very inception, ang tawag doon sa basketball, forcing through eh. Wala ka na nga jurisdiction, kaya mo pinilit pumunta rito eh. Talagang target mo si Duterte, walang iba. Nag-participate pa itong gobyerno natin, talagang tuloy-tuloy na yan. Kahit anong sabihin mo, ever since sinasabi ko, wala na yan. So from the very beginning, alam niyo na the interim release was a no-go? Kasi nga, yung jurisdiction lang, may problema ka lang sa jurisdiction. Yeah, but that was already decided upon. Problema, kasi I was my unsolicited advice to the defense lawyers. Kasi napansin ko, ang sinasabi ng chamber, di ba, ang niraise nila is yung ginawa mong, parang kini-question mo yung jurisdiction, ang ground mo lang is that we withdrew and nag-umpisa kayo ng investigation 2 years after. Yun lang, nilimit nila doon. And I said, dagan nyo pa. Number one, ano dapat idagdag? Dapat ang one jurisdiction mo, number one is yung ground for jurisdiction. The Rome Statute never took effect in this country because of the constitutional requirement of publication. That's in the one. official gazette. May ruling ng Supreme Court doon eh. Sa Tavera case. Sinabi na yun, pag hindi mo pinablis yan, walang epekto yan. Number two, ang sabi ko, dapat dinagdag nyo na yung pinagpipilitan na, kasi sabi nila, hindi, you're still under obligation sa amin kasi we started the investigation. They're referring to the preliminary examination. I've been saying It's called preliminary matagal ko examination. nang sinasabi, yung preliminary examination cannot be part of preliminary investigation. You know why? It doesn't discuss the case. What it determined at the time was whether or not the principle of complementarity applies.
Because all the states, members of the Rome Statute, hindi sila pwedeng pumasok unless, one, wala silang Happy ka. kakayahan. No capability. At kung may capability naman, they're not doing it kasi sila yung mga guilty. That's the only time, yun ang dinidetermine nila. In fact, I remember the Solicitor General at the time, nilalabanan nila, excuse me, we have a robust, diba sila a robust legal system. We have, we have prosecuted thousands, we jailed thousands. Ano pa bang prueba na may capacity tayo? Number 2, may sinipa tayong presidente, in-exile natin. Number 3, 2 presidente pinakulong natin. Ang dami libo-libo nakakulong. Paano mo sasabihin wala tayong kakayahan? Doon lang, only on that basis alone, wala na jurisdiction. Kaya dapat ako, sinama niya yun. Bakit hindi sinama? Hindi ko na alam yun. Ang problema kasi sa kanila, Sino ba sila, sir? yung mga defense lawyers ng mga dayon, ayaw nila kasi magpapasok ng Filipino lawyer. They were relying principally on former president. Sila na nga nagsasabi may cognitive decline. So kung ano mga tatanong nila, baka nakalimutan na nung mama. Is it also possible that the arguments that you raised to them may seem weak? Ay, anong week? Napakalakas nga. To them, I said, may seem Aba, hindi weak. mo pwede. You have to follow. Kasi yung domestic law prevails over international law. Yan ang pinaka-importante ron. You cannot interfere in the jurisdiction of a country unless that... Alam mo, may point din ito talaga si Panelo, no? Medyo sana nga magkaroon ng advisor itong si Kaufman na alam ang konteksto sa Pilipinas. Kasi actually maraming ako nababasa na medyo nagagalit o naiinis kay Kaufman. Parang ganun. Although, again, I think bago kahit sino pang abogadong ilagay mo dyan, ay mukhang masasabi nating luto na yung kaso. Mukhang kasi una-una nakipagkuntsabahan eh. Nakipagkuntsabahan ang ICC at itong si Marcos. Kung gusto niyo malaman ng buong istorya niyan, may live si si Sas Roganda. Roganda, sorry, hindi ko nakalimutan ko na. Basta, si Sas, meron siyang live dyan. At sinasabi nga niya, may letter na sinulat ang ating gobyerno sa ICC. May confidential letter. Tapos, tsaka daw doon in-issue yung warrant. So, para bagang may ni-request, parang gano'n na sinasabi ni Sas. Parang merong confidential na ni-request. Ibig sabihin, nagkuntsabahan yung dalawa. So, mukhang luto na ho itong pangyayari na ito na So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.